shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today I will discuss to you about different question from our subscribers, and gusto nilang malaman ano ba yung buhay dito sa Newfoundland and Labrador, one of the province here in Canada. So, but before we start our discussion, we would like to say thank you so much to our supporters, and of course sa mga new subscribers natin. Thank you so much for subscribe. And guys, kung ikaw ay isa sa mga viewers this our channel, don't forget to subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga paparating naming vlogs about dito sa Buhay Canada and paano kami nakapunta dito sa Canada. Alright, so isa sa mga city kung saan kami nandun is Montford. Ito ay isa sa mga, actually ang Newfoundland is malaking province, so there's a lot of city, and isa sa capital city dito is Saint John, where Montford is napakalapit. It's like 15 minutes drive kung may sarili kang sasakyan. 15 minutes drive going to the downtown of city, Saint John, isa sa capital dito sa Newfoundland. Alright? So, we are living here for almost 2 years. And kung tatanungin nyo, yes, worth it, and it's like pampamilya talaga yung province na to. Okay? So, in terms of transportation, available transportation dito sa Montford is bus and taxi cab kung wala kang sariling sasakyan. Especially sa mga newcomers, ang bus transportation dito is most likely yung route nila is sa mga residential area. And mura lang naman yung pamasahe. And yun nga lang, long travel time. So most likely, ang oras from Montford to Saint John kapag magbabas ka is take 1 hour or more than 1 hour. Kasi ang interval ng bus dito is 1 hour, and meron din silang available schedule na nakapost sa mga waiting shade. So, makikita mo doon. And then, iba yung schedule nila during holidays, weekends, and weekdays. In terms naman sa taxi cab, yes, available sila 24/7. And pwede kang mag-book through phone or through their apps. May application sila kung saan ka nga gustong pumunta. If you like mabilisang biyahe. Okay? But, yun nga lang, medyo kamahalan. From here, Montford to Saint John, it's like, depende sa lugar na pupuntahan nyo. But kung pupunta kayo sa mga mall, actually, sa Avalon Mall, it's like $35 to $40 isang biyahe pa lang siya. So, it's like $80, which is, na siya, expensive talaga. Okay? Kaya dito guys, ang car is very necessity. Yun. But, wala tayong choice if you have newcomer dito. So, yun. Talagang para hindi ka boring during your off, yun, pwede kang mag-bus para ma-explore mo yung Newfoundland province. Okay? Sa mga nagtatanong, kamusta yung in terms of Asian food? Kasi, alam mo naman tayo mga Pilipino, lagi nating hindi nakakalimutan yung mga pagkain Pinoy. Yes, may mabibilang kayo ng mga Asian store dito, but they are located in Saint John. So, during your off, pwede kang mag-bus. And then, we have 3 Asian store dito na available talaga yung mga pagkain natin, gulay, at saka lahat ng mga goods, fish, or mga canned goods, yung mga gusto nating mga pagkain Pilipino talaga makikita mo. Mayroon tayong Andalusia, tindahan ni Kuya Brett, tsaka Just Goody. So, yun. Kung minsan wala dun sa kung wala sa tindahan ni Kuya Brett, meron dun sa Andalusia. So, vice versa, yun. But, yun nga lang, medyo expensive yung mga Asian food dito. Kasi, ang Newfoundland is parang, din siya, isla. Okay? In terms of job opportunities, yes, most likely ang job opportunities dito is mga food and restaurant beverage. So, mga restaurant. So,
Yun, Tim Hortons, Starbucks, KFC, McDonald's, yan, in mga grocery. And if you're looking for part-time job, yes, marami ditong nag-open ng part-time job. Especially if you're working student or isa ka sa international student na nag-aaral dito, yes, you can apply a part-time job. Maraming opportunities. And sa mga neighborhood naman, usaping neighborhood, karamihan dito is mga neighborhood namin is most likely mga senior citizen. So kasi they say the Newfoundland and Labrador is the best place for retirement. So marami sa mga kapitbahay namin is mga senior citizen na retired na sila from different provinces. So, mga choice nila dito kasi dito is tahimik, tsaka talagang maraming mga park, natures, and doon nag-i-enjoy yung mga senior. So, mas prepared talaga nila dito yung mga Kaya nga, yung mga percentage ng mga empleyado sa mga company dito is most likely 75% is foreign workers. Kasi nga, talagang tayo yung nagpipill up ng mga kakulangan nila sa trabahador or empleyado sa kumpanya kasi nga ang mga mamamayan dito ay mga senior and sila retired na sa mga professions nila. Okay? So sa mga nagtatanong about sa grocery, kamusta naman yung grocery? Accessible ba siya sa mga accommodation natin or sa mga trabaho natin? Yes, accessible siya. Here in Mount Pearl, we have 3 big grocery store, which is Costco, malapit lang tayo. Pwede kang mag-walking distance. And Walmart, yes, and Dominion. So, sa Dominion actually, mayroon na tayong Asian food aisle doon. Kasi nararamdaman na nila na marami ng mga kababayan ang nandito or nakatira dito sa Mount Pearl. So, pag wala yung Asian food na hinahanap mo sa Dominion, you can go sa mga Asian store which is yung nakalocated nga sa St. John. But if you want, may makikita ka talaga na ang bigas dito most likely nagsisale siya and mas mura sa Costco. But yung Dominion, madalas din siyang mag-sale sa mga bigas kasi nga, yon napapansin siguro nila na mga fast-moving yung mga Asian food. Kaya yon talagang dinadagdagan nila mga sardinas, mga Lucky Me, mga Knorr cubes, yan. Yun makikita mo sa sa section ng Asian food sa Dominion. And sa mga university naman for international student, as far as yung mga kababayan natin na nag-aaral dito as international student, dalawa yung colleges and university dito. So, MAN, which is Memorial University of Newfoundland. Yan, mas mura siya, unlike sa ibang province, yung tuition fee. And marami din courses na ino-offer si MAN or Memorial University. So, sa St. John din siya located. But, kung gusto mo or prepared mo dito sa Mount Pearl, accessible naman po siya sa transportation going to the Memorial University. And another university or colleges is CNA, which is College of North Atlantic. So, most likely sa CNA is mga trades, yung mga offer courses. Okay? Sa usapang hospital naman, if you will ask is sa mga nagtatanong, dito sa Mount Pearl walang hospital, but yung halos lahat ng hospital is nakalocated sa St. John. Which again, it's accessible kasi we have a mode of transportation which is bus and taxi. Kung emergency, tawag ka sa 911 and they will send you a ambulance. And kung gusto mo naman or mayroon ka ng sariling sasakyan, it's very accessible. So, meron dyan yung Genway, Health Science, St. Clair. Yan, most likely yan yung mga malalaking hospital dito sa Newfoundland. Okay? Pagdating naman sa mall, syempre, pagdating natin sa isang location, sanay tayo sa Philippines na may mga SM. Dito, ang mall dito ay isa lang, which is Avalon Mall. But, yun, meron, kung gusto mong manood ng sine, yes,
they have sinihan doon. Kung gusto mo dalhin yung anak mo sa indoor playground, available din sila sa mga shopping mall. Yan, shopping mall, nandun mismo, siya, malaki kasi siya. So, isa sa pinakamalaking mall dito sa Newfoundland is Avalon, which is nearby sa Mount Ferd. Okay? During your off, yan, pwede mo i-spend yung time mo. Kung ayaw mong gumastos ng taxi, kasi mahal nga yung taxi, you can take a ride sa bus. Mas tipid. Pero yun nga lang, it takes 1 hour para makarating ka doon sa Avalon Mall. Okay? And if you are nature lover, this place is for you. Kasi marami dito talagang pinapangalagaan nila at saka nag-i-invest talaga sila ng mga person na mag-aalaga dun sa specific area, which is yung trail. Marami ditong trail kung saan makita mo talagang pwede kang mamasyal kasama yung dog mo, kasama yung family mo, sa fresh air, there's a lot of trees, tapos fresh talaga yung mga ilog na madadaanan mo dun sa trail na yon. So, nakaka-enjoy, parang nasa ka din, sa probinsya sa Pilipinas. Yun nga lang, kaibahan nga lang dito is iba yung climate. Okay? And also, there's a lot of fun dito. Kaya nga dito sa amin is libre yung tubig. Ang dami, dito, mayaman sa yamang tubig. Okay? And, ang nakakatuwa din dito at what I most likely din is yung mga different parks. Actually, dito sa Mount Ferd, ang daming mga park dito, which is yung mga kids is talagang may enjoy nila during summer or during spring. Talagang complete facilities siya. And nag-invest talaga sila ng mga facilities sa park, yung mga palaruan ng mga bata, talagang ang gaganda, kompleto, tapos safe din. And kapag may mga events during Christmas or Halloween, talagang mararamdaman mo sa park kung ano yung occasion na meron sa Newfoundland. Kasi nagde-decorate talaga sila. And there's a lot of activities din. Minsan may nagko-concert ng mga banda, merong mga other activities or competition sa mga park mismo. So, yun. And in terms of weather, yes, same din sa ibang province. Mayroon tayong winter, summer, spring, and fall. But in that specific climate, lagi tayong, whatever is that, lagi tayong may rain season. Lagi siya may kasamang almost sa isang linggo. Mayroong talagang time na uulan, madalas umuulan, tsaka mahangin, windy. Kasi marami tayong mga mountain dito, at saka yun nga, island tayo, malapit tayo sa dagat. Okay? And in terms of, dahil nga sa isa yung mall dito, pwede ka namang mag-online shopping. So, available dito yung Amazon, kahit saan kang city dito sa Newfoundland. So, accessible yung Amazon. And of course, yung Timo, which is the new apps na pwede mo shopping. Add to cart ka lang ng add to cart. So, for me, is yung Newfoundland and Labrador, ito is the best place dun sa mga taong gusto mag-savings, hindi mahilig gumala or hindi mahilig mag-gig or, di ba, unlike Toronto, kung gusto mo during your off talagang rarampa ka sa labas, yan. Dito, hindi ganun kadami, more on nature, hindi ganun kadalas na lalabas ka. Most likely, pagdating ng trabaho, tapos ng trabaho sa bahay, and then yun, manood ka ng Netflix, yan. Lalo na kapag winter talagang, yun, ganun na lang yung routine mo. Bahay, trabaho, grocery, trabaho. Ganun talaga, paulit-ulit na lang yung ginagawa natin. So yun, dito sa Newfoundland and Labrador is the best play para yun sa mga taong gustong mag-save, makatipid, and pampamilya, napakatahimik, safe, kahit maglakad ka kahit anong oras, hindi din ganun karamihan dito ng mga homeless. Actually, dito sa Mount Pearl, wala akong masyadong nakikitang homeless. So yun, and types of people here is napaka-friendly and approachable sila. Especially if summer season talaga naglalakad sila sa mga trail. So yun, very accommodating nila and friendly. Okay?
So, yun yung mga sagot sa mga tanong ng mga subscribers natin about dito sa Newfoundland and Labrador, one of the city here in Canada. And again, we are here in Montford, isa sa mga cities sa Newfoundland na masasabi kong worth it and safe place and I enjoy it. Okay? So, that's all for today's and see you in the next vlog. Thank you for watching, guys. Bye-bye!